Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di naman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa Sarban Kondisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ano ko karon sang Lunes, Oktubre 20, tuig 2025. Hindi na mabiyan katatlo sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sang Oktubre tuig 2025. Mag-ingaw po ninyo. Tubtob alas 9:55 subong nga aga. Ako ang inyo alagad, JP Harbas. Sa atong mga sukitan paramati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan. Ginatami kaman sa isa kamayad-ayad nga adlaw ang tanan nga mga kultura naton nga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa, mabatian live sa 585 kHz silisuan sa inyong radyo. Subong man sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton sining pagpangalagad subong iya nga Lunes, nakip sa aton sining pag-aistoryahan anong epekto sa bagyong Ramila diri sa Western Visayas, particularly mabiyan dito sa probinsya sa Capiz. Sa pihak wala diri ang sentro sang bagyo. Ila ka mga lugar sa Western Visayas, partikular na sa probinsya sa Capiz mga biyan, ang ginbaha nga nagdangat pa sa tubtob liog. That shows mga biyan kung ano kalala ang sitwasyon sa nasambit iya nga lugar. Give sa aton sini nga pag-istoryahan mga biyan, ana palabot nga bulig sang Department of Social Welfare and Development on formations and casualty gikan sa Capiz PDRMO.
Nagigapalapot mo natin sa inyong mabiyar ang update gikan sa NFA Iloilo. Ano naman sa nagligan nga si Mana, isa sa aton sining namitlangan sa aton sining pagpangalagad ang issue sa pagpameste sa mga bugas tungkol sa humay sa NFA Iloilo warehouse. Hinduwa na ito nga makuha ang bahin sa NFA Iloilo to confirm and to know kung ano ang ila sining nga mga ginaubra karon nga tikang para nga masolusyonan ang ini nga problema. Di bantayan mga ben ha ang nangin kasabat sa aton sining NFA Iloilo branch manager na si Ma'am Glenda Paz. Kung may tiyempo pa mga biyan, talakayon taman ang nangin madinalagon nga pag-iwat sa Mascara Festival 2025 sa siyudad sang Bacolod. Sa piyak sa maunanon nga panyempo, bigay todo ang mga performers both sa mga nanuhay-tuhay nga mga aktibidad. Iknadiri ang school category sa arena and street dance competition sang Mascara Festival sa nagdigad nga Sabado. Samtang nagawaswas ang ulan, way nagpaperde ang mga estudyante nga nagpasakop sa school category sang kompetisyon. Ang mga listahan sa mga barangay kag bulutuan nga nagmadinalagon sa Mascara Festival, arena and street dance competition, pantayan man sa atong sininga pagpangalagan. Pero antes kita magpatpat sa atong sininga mga natipon nga balita kag mga impormasyon, check anay naton mga biyan ang latest update sa katsang panahon. Hibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong iyang Lunes. Ito na ang update sa ginabantayan nga bagyong Ramil. Ina ang aton nga hibaluon sa aton nga pagpangalagan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Sa sining oras, kaupo na natin sa linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning everyone. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Monday, October 20, 2025. As of 5:10 kaninang agay na ay ang ating pinamonitor na si Tropical Storm Ramil ay nagsagwa na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang iya latest location ay may kalayoon 420 km west of Sinait, Ilocos Sur, pag may maximum sustained winds na 65 km per hour. Paggasanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa-northwestward at 25 km per hour. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience kata sang magulugal-uman, tugtog-mugal-uman kalangitan na may mga isolated na pag-ulan, pangalatog panako, tungkol sa mga localized thunderstorms. Nasa light na moderate naman ang hangin natin na maghahalin sa direction northeast to southeast na magadalas ang makanay tugtog makasaran pagbalod ng ating kanagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na gudla ka din ng 5:30 a.m. pag magatunod ini 5:39 p.m. karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin direct may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo din nga salamat. Ma'am Leonor, sa madamo nga curious kung grabe gid ang nanging pagbaha sa bahin sa Capiz. Mayroon ma'am, ano ang nanging kabangdanan nga tam-an gid kadako ang volume sang pag-ulan sa nasambit iya nga probinsya? Yes sir, kay affected kita sa ni Tropical Storm Ramil ang Saturday, ang mataya pa grabe gid pagbaha dito sa May Rojas City. Ayun. Mga pila ma'am ang na-record yun ma'am? Do you have the details ma'am? Kung as to the volume of rainfall nga nagtupa sa probinsya sang Capiz sa nagligad iya nga semana? Well, yes sir, ang na-record dito sir sa may Rojas City sir, nasa 365.5 mm of accumulated rainfall sa Saturday sir. Ang bisa na ang Saturday 8 a.m. till Sunday 8 a.m. sir. Grabe. This is higher ba? 385.
385. This is higher ba, ma'am? 385. Higher ini, ma'am, sa mga pag-ulan nga na-experience naton versus sa mga bagyong Opong, bagyong Nando, nga nagdalaman sa mapagbaha diri sa atong rehiyon. Yes, mas damo ang experience dito sa Capiz sa may Rojas City. I see. Ma'am, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang aton sini nga bagyo. May ara pa ba na sa mga low pressure area or any weather disturbances kay ginabantayan ang Pag-asa Iloilo that may affect sa aton sini nga mga panyempo in the next few days? Well, as of now, sir, wala naman kita may gina-monitor pa nga iban nga weather disturbances. With less than 11 days left or less than 11 days left no sa aton sini iyang nga bulan sa Oktubre, ma'am, may mga bagyo pa ba nga paranaw magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa buong Oktubre? Well, yes, sir, kaya ang expected natin nga tropical cyclone na maglabay o magasulod sa ating mga Philippine Area of Responsibility is nasa 2 to 4 nga tropical cyclone, sir. And for the record, ma'am, pila na ka bagyo so far ang nakasulod this October? 3 pa lang, sir, si Paulo, Ketan, kag si Ramil, sir. Yun, so may tendency gid no nga baka mag-apas pa gid or may maghingagaw sulod before the end of October. Lastly, ma'am, yun lang imo sini nga mensahe panugyan sa aton sini nga mga tagparamati subong iya nga aga. Yes, sir, stay updated lang at sa atin nga ginapang post sa social media kag sa atin nga website. Mag-monitor lang kita sa ating mga updates, sir. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for all your time and information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man salamat sa kagmaayong adlaw sa lawat. There you have it, Fabian. Latest updates sa lakat sa panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Di basta-basta mga biyan ang volume sang tubig ulan nga nagbukbuk sa bahin sang probinsya sa Capiz sa nagligad nga Sabado. And while we are done with the third storm, tatlong kabagyo nga nagsulod sa aton sini iyang pungsod mga biyan sa mga bulan sa Oktubre. Posible pa ini nga madugangan tungod sa gina-forecast sa Pag-asa. Posible magdangat sa 4 ang numerosang bagyo na magsulod sa PAR sa buong iyang bulan. So let's keep on praying mga abyan ha. Kaya di na madugangan pa ang bagyo kaya wala na sa kasubong ang mga pag-ulan. Nagresulta sa pagbaha ang luntad diri sa Western Visayas sumuman sa iba't pang bahin sa pungsod Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:17 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga abyan, mga updates may kangtanan sa paglabay siyang bagyong Ramil kag ang nangin epekto sa Western Visayas, particularly sa probinsya sang Capiz. Antayan pagkatapos lamang sang pila ka pahanundong. Sana'y tinakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, amay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba.
Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually, the festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:22 na sa aga. Sige po, nagapamati ka mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa. Mga biyan, sa naglabay nga bagyong Ramil, isa sa mga naapektuhan gyud nga probinsya sa Bugos ka Pilipinas, hindi lang diri sa Western Visayas, ang probinsya sang Capiz. Ina ka mga lugar kag kabarangayan ang ginbaha bangod sa madamo kag malawig nga pagulan nga nagtupa sa nasambit nga probinsya. Ang Office of Civil Defense Mabiyan ang naghiwat sa aerial inspection para matumod kung ano ka malapnagon ang nangin kahalita nga ginbilin sa bagyong Ramil sa nasambit iya ka probinsya. Sila sining padulungan mga biyan ang banwa sang Sigma Capiz. And mismo si RD-RMC6 Chairperson and OCD Region 6 Director Raul Fernandez ang nagbisita mga biyan kag nagbusisi ang nag-check sa mga lugar na napektuhan sa bagyong Ramil sa 2 Oktubre 19. Nagkahagab mga biyan, tingnan nato nga malabot ang aton sining head sa Capiz PDRMO agod hibaloon mga biyan ang nangin monitoring sa ila sining opisina sa siniya nga bagyo. Yari pamatian nato mga biyan ang kabahin sa nangin sabat ni Attorney Sheila Artillero, ang OCD o head sa Capiz PDRRMO
as to their assessment kag monitoring sa nanging impact sa bagyo. Mostly ngayon ng nakauwi naman yung iba sa kanilang mga bahay, but ang first district still ongoing ang monitoring kasi binabantayan pa rin yung tubig baha sa kanilang mga LGUs. Sa Rojas City, around 1,000 plus yung operation centers, and mayroong naitala tayo for the whole province na 5 casualty, pero ang dalawa Ayun. For verification pa po yung dalawa. Aside from the casualty po, attorney, meron po ba mga recorded injured persons dahil sa bagyong ito? Yes, may 3 pa pong record na ibigay na list ng 3 injured sa Rojas City po. I see. Attorney, ano po yung nature? Ano po yung cause ng mga casualties po natin? Yung dalawa dyan from Ibisan is drowning. Sa Tinginan is also drowning. Ang dalawang for verification pa, drowning din po, mag-asawa daw po. But we have to verify kung totoo. And yung isa from Pilar is Ayun. But for the Rojas City po na casualty, until na po, this is for verification pa po. Tama po? Yes, sir. Yes, sir. Ayun. And attorney, may we know po, aside from Rojas City, ano pa po yung mga area na nag-declare na po ng state of calamity? Ngayon, yung declaration of state of calamity sa ibang LGUs natin, but ang nag-announce na po at naglabas na ng declaration of state of calamity ang Rojas City pa lang po. I see. Attorney, kamusta naman po yung mga roads natin? Passable pa rin po ba lahat, attorney? Yes po, this afternoon, nagbigay ng advisory ang sa allowed na pass ang one way sa Sigma, and sa Tugas, passable na rin po sa may Mambusaw. Ayun. Tapos attorney, may we know po, kamusta naman po yung mga needs ng mga kababayan natin dyan sa Capiz? Lahat po ba ay well provided naman po? Nag-umpisa na distribution ng DSWD. Nakikita ko sa post sa Rojas City is ongoing yata ngayon ang distribution ng food packs coming from DSWD. And I think there is around 14 packs all throughout the province for our Kasimanwas po, for Typhoon Nabil. Lastly, attorney, no, for now, ano po ang mensahe sa PDRMO sa tanan ng mga kapisnon with this effect sa bagyong Ramil? Take heart lang po tayo, although marami na ngayong medyo may nervyos kung may parating na ulan, because parang nagulat tayo sa biglaang taas ng baha dito sa Rojas City. Ang mga naglutsong sa baha, please take kayo ng doxycycline. May protocol po yan, lalo na yung may mga sugat, para maiwasan natin ang leptospirosis. Mas mahirap po pag nagkasakit tayo. So punta RHU to take the doxy. Marami din kasing nabahaan, lalo na yung may mga sugat ng leptospirosis po. Pumunta na po tayo sa ating RHUs or sa PHO for the doxy. Ayun. Attorney, maraming salamat po. Stay safe and God bless po. Thank you. Ang naging kabayan mga biyan sa nanging sabat ni Attorney Sheila Artillero, ang head sa Capiz PDRMO, ay kangkanan sa mga na-record ng mga datos kasunod sa pagluntad sa pag-ulan kag pagbaha sa probinsya sa Capiz bangod sa bagyong Ramil. Samtang ang DSWD mga biyan nagbaba sa datos as to the impact naman sa bagyong Ramil, hindi lang sa probinsya sa Capiz kundi sa bugos ng Western Visayas. For record mga biyan, naglabot na sa halos 43,000 kapamilya o kung na-equivalent sini ang 154,000 ka-residente sa Western Visayas ang naapektuhan sa madamong pag-ulan kadalasang bagyong Ramil. Sa pinakuling nga datos ang DSWD Region 6, yara sa 2,310 kapamilya o kung 8,435 individual ang nagapabilin sa mga evacuation center, samtang
2,635 kapamilya naman ang temporado nga nagatinar sa ilang siling nga mga himatao kung kakilala. Padayon man pagpalabot sa bulig sa DSWD sa mga apektadong lugar nga nagdangat na sa 3.2 million pesos. Una na nga nagpadala sa inisyal nga bulig ang DSWD valor 720,000 pesos sa mga apektadong lugar sa Bagyong Ramil. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa aga. Mabiyan magdiwa sa Bagyong Ramil, padayon mga ginabantayan karon sa ato siling mga ahensya sa gobyerno ang sitwasyon sa Bulkan Kanlaon. Sabaran mga biyan sa naligang nga simana nagbuga siyang abo ang nasambitiyang nga bulkan. Ag sinila nga aga mga biyan, dimat ini nga nagbuga siyang abo. Sa dato sa PBOX na kabalhag sa ash emission ang bulkan alas 7:28 sa aga kag naglawig ini isang 10 minutos. Dagat naman sa 300 metros ang katason sa abo kag ginbuga sang nasambit nga bulkan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, bilang augmentation sa mga relief assistance ang aton sining DSWD. Ang DSWD Region 7 or National Central Office mga biyan ang magapadala sang dugang nga mga relief assistance family food packs gikan sa Cebu. Ibano naton ang detalye sa sining nga balita sa report ni Lord Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lords, good morning. Lords, good morning. Magapadala sang 10,000 ka family food packs ang Department of Social Welfare and Development diri sa aton sa Western Visayas bilang kabahin sang padayon nga Typhoon Ramil Response Operations. Halin, Lods, no, ang family food packs naton sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu, pagdalon ini diri sa aton sa regional warehouse sa DSWD6 sa Oton, Iloilo. Sa aton no nga interview sa DSWD6 ng pahayag niya nga gipayag nila no nga dalon ang family food packs naton sa mga komunidad sa Capiz nga tuman nga naapektuhan sang bagyo kag ipanghatag ini sa mga LGU bilang augmentation. So kahapon Lord sa aton nga interview no with Sir Angelo Miranda ang aton nga information officer sa disaster response information or disaster response management division sa DSWD6 ongoing pa or ginatransport pa lang no ining family food packs halin sa Cebu padulong diri sa aton Lord sa Western Visayas. Ayun, so Capiz pa lang biyan pero wala pa as to the specific kung ano nga munisipalidad o kung syudad sa Capiz ang posible nga makabenepisyo sa sila nga dugang nga assistance. Yes, aside Lods no sa payag kahapon nga Capiz, may anaabi kita sa mga preposition sites all over Western Visayas. So ini dalon man sa mga preposition sites naton para nga ma-ensure nga ready anytime nga mag-pull out sang aton nga resources. As of today Lods, may ara kita sa naka-stockpile nga masobra sa 82.9 million pesos nga bili sa family food packs, ready-to-eat food, kag non-food items. Lakip man diri ang aton nga standby funds ang DSWD6. Ayun, so madamong salamat diyan sa imong balita. Balita gikan sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. From DSWD sa Ilog Tamabian sa Iloilo City Hall. Ibalo naton ang latest sa mga development sa Iloilo City Government. Ilagin sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning.
Jay, kasunod sa pagbukas ng selebrasyon sa Boys Girls Week subong October 20 to 25, mayara kagina sing foot parade ng pila ka mga estudyante sa mga nagapangunang balutuan diri sa Iloilo City. Sa diin ngayon sila ang naghalin sa Isnart, Jay Mbasa, nagpadulong ini sila sa may Iloilo City Hall nga mag-attend sa ginhiwat nga flag ceremony. Pakilala sa aton siniya nga flag ceremony ang mga 27 tanan ka mga estudyante nga mag-survey ni sila sa Iloilo City Government sulod sa isa ka semana bilang mga students officials nato, no? Mayara sing 27 ka mga selected students coming from different schools sa diin nga ini sila kagina ang nag-attend sa flag ceremony kaupod sing ila sini nga counterpart nga mga opisyal. Napilian bilang student mayor, Girl City Mayor, ining si Helen Natalie D. Bolivar, halin sa West Visayas State University Integrated Laboratory School. So siya niya ang counterpart ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Vice Mayor diri si Pia Theres Sancho, halin sa Assumption School Iloilo, nga Vice Mayor counterpart ini siya ni Honorable Lady Julie Grace Baronda. Mayara sing 12 man ka mga konsihal, mayara sing presidente sa Liga ng mga Barangay, SK, City Administrator, City Assessor, City Health Office, City Planning Development Officer, hasta sa ICPO, mayara gani, no? So, kaina, ginpatigayan ini sila sa orientation sa ibabaw ng City Hall Penthouse bago i-distribute sila sini nga mga opisina o po sila sini nga mga counterparts. Manami ining exposure sa ila sa pagpamuno sa Rotary International District, no, nga nangin kabahin sa selection committee, no, sa sini nga mga estudyante. Kag na interview man kagina upon may arasang opening message ang alkalde, student mayor naton, si Student Mayor Helen Natalie Bolivar, siya sining mensahe kay ina, no, kung may tion kita i-play nato, no, ang iya sining nangin speech dira kay tika nami kay makita tagid ang pagka-ideal sang sining mga pamatanon, kumbaga ara sila ang nagahara-haragid nga balatyagon sa pag-serve, no, sa ila sinila maharon nga edad sa uli Egypt, no, sila man ni ang mga future leaders sa kundiin man sila nga ihayibutang abi nga mga linyada kon special field kag dako gid nga exposure sa ilabahin ang ining pagpakigbahin sa Boys and Girls Week celebration. Pamatian ta si Helen Natalie Bolivar ang City Mayor. The youth of our city. And yet here I am, grateful, humbled, and determined to make this opportunity truly meaningful. This position is not just about recognition, but it is a responsibility. It reminds me that leadership is not about being the loudest voice in the room, but about using your voice to make a difference. It is about serving with integrity, leading with empathy, and inspiring others that they too can make an impact. To my school, West Visayas State University Integrated Laboratory School, the Rotary Club of Iloilo City, my coaches, teachers, my classmates, my friends, my family, and most of all to God Almighty, everyone who believed in me, thank you. Your trust and full support gives me strength. And to every young person listening today, remember this. Never underestimate where courage and faith can take you. You may not expect to reach the top, but with determination, humility, and heart, you might just find yourself standing where you once only dreamed to be. As your Girl City Mayor, I commit to lead with purpose, to listen with compassion, and to serve with gratitude alongside my fellow boy and girl city officials. Together, let's make this Boys and Girls Week 2025 a celebration of youth leadership, hope, and change. Thank you.
Nabatihan si Girl City Mayor Helen Natalie Bolivar sa West Visayas State University laboratory ay integrated laboratory school Jake. Grabe no, sa the way si mga badya ko, bala mo do train hit. Do 5-minute speech gani. Sang aton mga councilor, no? So, ini sila ginpili, ini sila nga mga estudyante. Laban-laban, damo ni Guro, ang 27 gani, basing nag-applies na di, 100 plus, no? Yes, usually dyan, no? Kay kaagi magkina-interview siyang iba nga nag-apasakop sila the previous years, malawig-lawig nga proseso rin dyan ang ilan, yung mga essay writing pa rin nga mga component, magluwa sa bidbook na ginapasa nila, kaya syempre ang interview para basihan kung sinugid ang nagkakadapat sa siniiya nga posisyon. Actually, hindi gali 27, na 52 gidya gali sila tanan. So, kahit tanan nga opisina, mayroon public order, Iloilo City Disaster Risk Reduction Management, Local Economic Enterprise, PIO, may ara siyang counterpart, City Veterinarian. So, amo na gani kagina nga pagkadto naton observe naton nga tito kalabanan sang mga officials, especially mga elected officials do present kit ito kalain man nga example gani student may boys and girls week kita, tapos may student counterpart, tapos absent gilito sa unang adlaw ang imo nga counterpart, no? So daw amo na kagina nga daw almost present gid si Vice Mayor Barondara, ang aton mga konsyal daw perfect attendance na sa pag-welcome sang ila sini nga mga counterpart kay titudloan na nila, no? Kag kung tan-awon tayo Jape sa session nagano ginaya nag-observe kag ginatagaan na sila part nga magduso sang mga resolution and ordinance dira, no? Of course sa guidance sang mga real mga elected officials, mga authors ng ordinansa, amo na ang exposure nga ginahatag sa sini nga mga estudyante. Oo, mo ginambalantayan ang mga makaupod sa session hall kay sila niya diyan may pribilehiyo tupos ang ila sini nga mga luyag nga reforma diri sa syudad sa Iloilo. Ti 1 week sa 1 week ni nga daan ginaano gini sila gini ang halimbawa sa presiding officer, no, vice mayor, sila gini gauyat ka gavel kang magpulpog da para ma-experience nila, no? Kaya 1 week man lang mo, tapos 1 week why na. So gina make the most gini sang mga estudyante ang ining manami nga eksperyensya bilang mga city student officials. So mayo lang wala di nagtupa ang dalagkuan gid nga halit sa nga bagyong Ramel kay kung natabuan diyan nga diri man ang ginbaha, for sure nga aton sila nga mga boy and girl officials masako pa niya libot kag pag-bully sa mga evacuees naton. Bodo kagina daw nagabatsyag ang mga empleyado jeep sa sobrang init sang flag ceremony, no? Masig pasilong lang kagina. Iti after sang maulanon tanga chimpo, pero ti ang nagbalos gid nga nabatyagan kagina kag malawig ang programa knowing may ang flag ceremony gindunganan sang Boys and Girls Week celebration. Ti medyo do lapit na alas 9 kag matapos ang flag ceremony. Ayun. Diyan madamog nga salamat sa imo sini nga balita. Amo ni madunon naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So yung mga berha, congratulations sa mga boy and girl officials sa syudad sa Iloilo sa mga tuwig 2025. Kabay pa, ang inyo sining kadalagaan, maging hinimuan sa sulod sa isa ka simana. Magsabi ng inspirasyon si Banpa nga pamatanon nga maglusok man kabag pakilala sa pila ka mga reforma para sa karaydan sa aton sining syudad. Alas 9:42 sa aga. As mentioned earlier mga biyan, sa nagigad ka simana, naggawa ang balita na ang NFA Iloilo Warehouse apektado sa pagpameste. Awat sa lima bilang, ginkuha natin ang bahin sa NFA Iloilo Warehouse agad hibaloon ang ila sining mga ginapatuman nga tika kaga at the same time to confirm whether there is an infestation sa ila sining area. Kagyari anong payag ni Mama Glenda Paz, ang branch manager sa NFA Iloilo. Can you confirm, ma'am, sa sining report nga may infestation, ma'am, sa warehouse ng NFA Iloilo?
Good afternoon, Jade, no, sa Radyo Pilipinas. Actually, ang ginapakonfirm mo sa akon is ang infestation. Considering ang aton nga mga bodega subong sa Iloilo, we have aging palay na na-procure last year, last main harvest season, calendar year 2024. Definitely, ang aton nga palay na may ara gina sa infestation. It is confirmed nga may infestation. However, sa actions taken naman sa aton nga NFA, no, sa particularly sa branch sa NFA Iloilo, we are consistent naman sa protective spraying, sa aton nga residual spraying sa mga empty spaces, no, para at least ma-minimize naton ang pag-build up sa mga pests mo ini. Considering hindi inevitable siya na hindi siya ma-infest, considering nga sa kadakuon sang volume as well as sa kadamuon, ang aton nga bulk sang stocks is aging siya. So, hindi nato madu away ang infestation, Jeff. Another action taken aside sa aton continuous pest control measures na applicable lang sa sitwasyon subong, we are trying also to issue it sa aton nga milling, sa aton mga rice mill, para at least kung ma-issue natin, definitely ang infestation natin sa milling process will be eliminated. So, mahimo na siya into rice. So, isa na siya ka-action taken. So, consistent man na kung ginahimo sa NFA Iloilo branch office, sige-siging atong galing. We have NFA owned rice mill. We are about to commence sang test milling sa private millers para makabulig sa aton. Jeep, isang consideration na nakita man namo no sa NFA Iloilo, considering we have 1.2 million palay stocks as of now, as of today, hindi nato na matapod tanan, galing, di ba? So, that's why ang amon pagaling man, just in time lang sa mga rice requirements na kinanglan natin sa DSWD. So, pag nagaling ang palay nga ina is good and consumable, fit for human consumption man siya. Kasi palay form na ang ginistoryahan sa Pero i-convert pa na siya natin sa rice. So far, continuous ang amon milling para sa aton rice requirements sa DSWD para sa Cebu, Mindanao nga kinanglanon, as well as continuous man, consistent ang aton pest control measures para at least ma-minimize siya. Hindi tagid totally ma-eradicate, no? But we are trying our best para ma-minimize ang infestation na hindi natin mapunggan considering aging palay siya. Ma'am, so clarification lang, ma'am. Bali, ang nabiktima or affected sa infestation, humay pa lang niya, ma'am, wala pa ni nagaling. Actually, humay siya ang nakita ninyo sa social media. So, igalingon pa na siya, Jeff. Sa aton nga milling process, gusto ko man na iklaro sa dagapamati, sa milling process, infestations are being eliminated. Kasi siyempre, malupad na siya kung milling kita. So, definitely, ang ato na iyang bugas, bago siya, newly milled siya. Kaga mo na nga mo nga gina-issue man sa aton nga DSWD, so far, sa aton nga pag-address ang kinanglanon nga bags of rice ang aton relief operations. I see. Ma'am, may we know, ano nga mga areas ni ma'am, ang location sa warehouse na apektado sa infestation, ma'am? Ang aton nga Dumangas warehouse, particularly kay aradang bulk sa saksa, 500,000 na ang ginano niya. Diri sa aton Haro compound is may ara man kita diri duwa ka dagko nga warehouse, may putotan kita, may San Dionisio. So, tanan nga bodega namon sa Iloilo, hindi inevitable na hindi siya ma-infest. Considering aging ni sa tanan, halos ang aton palay. I see. Pero amo nang ginaklaro natin, ma'am, this is fit for human consumption niya once nga magaling na nga mga human. Yes po, definitely. Kasi newly milled siya. Kaga so far, hindi siya hindi na siya kasi siyempre palay ang ginaistoreta nga infestation So, it means pag nagaling na siya, newly milled din siya nga rice. Ma'am, may we know among the infested mga bulk natin, ma'am, of palay sa warehouse, mga pila ka percent ang affected sila?
hindi na nato ma-determine kung pila ang affected kaya ang pest ti abi galinupad na sila no possible na siya kag ang bulk ng pest gagwa siya around 3 to 4 p.m. So environmental may factor na siya nag-affect. I see. Ma'am, ano na siyang pest tema na-identify natin? Actually, ang particular pest, hindi gid ko, pero mga hukaw, I think. Weevils. Though, muna siya usually ang sa rice. Ang sa palay, I mean. Ayun. Ma'am, ang lastly, imo sining mensahe, clarification sa tanan ng mga kultura natin, perhaps nagakabala, nga ba, sing ila sining nga makaon, may problema o kung hindi man namin ang kalidad. Ako, in behalf of National Food Authority Iloilo Branch Office, as your current branch manager, we are trying our best to address this infestation. However, na-limit kami abi sa pag-issue sang aton nga bugas in case nga ini ma-convert sa into milled rice ang aton mga palay sa subong nga makita natin sa warehouses nato sa Iloilo. And considering Iloilo province is a surplus province when it comes to palay, even sa amon continuous milling process naton nga gasigi-sige kita way man kita gauntat mill, hindi ni siya namon maubos in a single snap sang time kay tungod kadako sang volume nga napamakal naton sa aton nga local farmers last year. And despite sang continuous milling naton nga gabuhin siya, may nagasulod pa gid kay ga-procure man kani subong gyapon though lain na siya nga mga bodega ang ginastoran naton sang newly procured naton, may ara kita sa Legonay subong siya abi kung ano ba lang naka-replenish siya sa bagong palay nga ginapamakal naman natin sa subong harvest season. So wala kami ganun 1 million ang Iloilo food secure. We have so much stock, sufficient kita sa government na side. Ang aton lang din siguro ang napabalo ko sa tanan nga palamati when it comes to palay pag nagaling sa fit and for human consumption siya, good and fit for human consumption. So hindi sa automatic na pag galing mo sa palay nga aging na hindi na siya makaon ng bugas. No, it's not. Pag nagaling mong palay newly milled din na siya kag consumable condition na siya. I see. Wala man naman kinalain sa sa dambil kag baho ma'am ang ining resulta sa infestation sa mga bugas nga nagaling na ma'am no? Wala, sir. Kay usually ang baho na yan ang taste, you mean? Ang taste niya, wala man niya sina. Ang ginaano tada is somehow, kung interested sa abi, siyempre, ang ginakauna nila, kung may makaon man din sila ha, siyempre, sa parts ang bodigero, somehow daw, na ganino, sa parts ang bodigero, super risk, pero hindi, wala tied man siya abi, kung paano niya mapagwa, no? Sa parts ang branch, the same. As sa national, kung limited ang amon nga outlet or market outlets nga ipahabuyan sa amon milled rice, definitely hindi man kami kabira-bira, no? Though may full blast milling kami, pero ang kapasidad namon subong sa aton NFA owned rice mill, limited man lang. So, ang kabay mga biyan sa Impaya, mga Glenda Paz, ang branch manager sa NFA Iloilo. So pagkatag sa aton sining NFA Iloilo, ang apektado sa pagpromeste amo ang mga nakastock nga humay. Ang mga bugas sa mga biyan once nga bag-ong milled o kung bag-ong galing, wala sa ibang nga baho, wala sa ibang nga damin, o kag safe good for human consumption. Kag isa pa sa mga ginatag, Glenda pa sa atong sining interview nga ang ini nga problema mga biyan ang madugay na ginahatagan solusyon kag karon padayon nga napabaskog sa ila sa opisina agon masituit mga biyan o nga hindi na maglala ang sitwasyon. Kaga ginatag man sini nga ang isa sa mga ginatanaw nga kabangdanan sa pagdamo sa pagpamestre bangod nagdamo man ang supply sa bugas nga ginatago o kung ginastore sa ila siniya nga mga warehouse. But looking forward nga ini nga problema will totally be stopped or will totally end with the continuous pest management control o kung pest management measure
sa aton sining nga NFA Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, gusto tamang na magpanawin para maghatag sa duga ng mga detalye, pero wala kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpanganagan. Diriyag lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Lunes, Oktubre 20, 2025. Sa kala sa akong mga katuwang technical engineer Roy Louie kay Panso Studio, kag Mr. Roger Jones Utahero sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalagad, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo